talatang 22 hanggang 25. Ito po yung magiging text po natin, magiging batayan ng mensahe ng Panginoon, no? Para sa ating lahat. Kaya Santiago Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 25. Kaya ilang dulo lamang po ito, no? Pero nais ko po rin ang inyong atensyon, no? O focus, no? Para sa ito natin. Kaya magbasahin ko sa aking salin ng Biblia, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong umarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Okay, verse 25. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nalilimot, ang tao niyan ay pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay, napakagandang talata po, na magiging susi ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ang title po ng message ng Panginoon para sa ating lahat, ang nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ay pagpapalain ng Diyos. Okay, ulitin ko. Ang title, ang nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ay pagpapalain ng Diyos. Sino daw yung pagpapalain ng Diyos? Ang nakikinig. Sino yung bibless ni Lord? Ng Diyos. Yung mga nakikinig. Sino yung mga nakikinig? Tayo. Tayo. Amen. Ang palit. Okay. Hindi lang yung pakikinig ang pagpapalain, kundi yung mga nagsasagawa ng kanilang narinig. Lahat po ng narinig natin na pahayag ng Diyos, salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, kapag ito ay sinasagawa natin, tayo ay pagpapalain. Dino? Ng Diyos. Okay, so nga po malakas na balasa. No? Para sa okay, kaya nga po, mahalaga po yung ating pakikinig. Okay. Pakikinig po ng salita ng Diyos. So, ganitong panahon, no, sa ating self-devotion, bago tayo matulog, no, nagbabataw tayo ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay. Kaya sabi ko sa Revelation 1:3, mapalad daw po yung bumabasa. No? Nangaklat nito. Basahin po natin, Revelation 1:3. Ang sabi doon, mapalad daw po ang bumabasa. Namalari yung nakikinig. No? Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kapag naghayag po tayo ng salita ng Diyos, lagi kong sinasabi na i-focus po natin yung ating pakinig. Dahil sabi dito, mapalad daw po yung nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, okay, mapalad. Blessed. Kaya ang naman sa Tagalog ng blessed, masaya. Sa ibang sabi yung blessed, masaya. Masaya ang tao. Blessed naman yung nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit Revelation 1:3, sabi niya, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Anong aklat? Ito yung tinutukoy na aklat. Aklat na ito. Ito yung Bible. Amen. Kaya yung salita ng Diyos.
kapag tayo daw po ay nagbabasa, nagbubulay-bulay, nagme-meditate, no? Tayo daw po ay isang taong mapalad. Amen, mga kapatid. Hindi lang yung bumabasa, pati yung mga nakikinig. Sabi niya, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at ang mga nakikinig sa ulang ipinahayag dito. May mga ulang, may mga prophecy. May mga mangyayari sa inaharap. Okay, kapag napapakinggan natin ito, no? Okay, kasi ang sabi nito, at tumutupad, sana susulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. Yung mga future event, yung mga mangyayari sa inaharap. Gaya ng pagdating ng Panginoon, yung rapture, dati ng araw, yung mga mananampalataya, isang mata, sila po ay pupunin ng Panginoon. So, sasalubong sa Panginoon sa alapahaw. Amen. Hindi yung mga future event. Okay. Sabi niya, sapagkat ang lahat na ito ay malapit ng maganap. Kaya nga po, sabi rito na mapalad daw yung mga bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Okay, dapat o nandun yung pagtupad. Amen. Amen. Nang salita ng Diyos, hindi lang yung pakinig natin. Amen. Hindi lang yung pagbabasa natin, mag-meditate, kundi yung sinisika po natin na maayos sa katuparan. Amen. 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 Matupad po natin, maayos sa pamuhay natin ang mga salita ng Diyos na ating naririnig. Sabi sa English, be doers of the word. Be doers. Ano yung maging tagatupad. Kayo ng salita. Be doers of the word. Not hearers only. Hindi lang yung pinakikinggan natin. Sa introduction, yung sinasabi sa ating binasa kanina, sa King James po yun, no? Yung be doers of the word. Nice kong tignan, no? Yung sinasabi rito, yung pagkakasaling dito. Sabi niya, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kung ating daw pinakikinggan lang at hindi naman natin ito isinasagawa, isinasapamuhay, sabi ito, dinadaya natin ang ating sarili. Kaya mahalaga po yung pagsasagawa. Amen. Amen. Yung ipinapamuhay natin ang bawat salita ng Diyos na ating narinig. Be doers of the word and be not hearers only. And sa ibang pagka, may kasama dito deceiving your own selves. Kasi daw kapag pinakinggan lang natin, hindi naman natin sinasagawa, hindi naman natin na-apply sa buhay, okay, dinadaya raw natin ang ating sarili. Kaya mahalaga po yung pagsasagawa. Isinasapamuhay natin. Amen. Mga kapatid. Kasi nandito yun, kapag pinakinggan natin at isinasagawa, sabi dito, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Sino gusto pagpalain ng Diyos? Amen. Diba na tayo gusto pagpalain ng Diyos? We bless the Lord. Kasi kapag pinagpala tayo ng Diyos, diba? Sabi ko, wala ka nang hanapin ba? Kaya ito lang yung sikreto para pagpalain tayo ng Diyos. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos at isagawa natin. Okay, ano ba yung salita ng Diyos? Yung mga kautosan ng Diyos. Amen, mga kapatid. Amen. Ano ba yung kautosan ng Diyos? Yung sinasabi sa Bible. Sa salita ng Diyos.
Sabi niya, ang buong kautusan, ang buong salita ng Diyos ay nahati sa dalawang bahagi. Ang una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ito yung unang bahagi ng buong kautusan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Amen. Dapat nandun po yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen. Mga kapatid. Amen. Ay, pinapakita natin, pinapadama natin sa Diyos yung ating pagmamahal. Sabi niya kung inibig ninyo ako, tutupanin ninyo yung aking mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sa mga nagmamahal sa Diyos. Amen? Amen. Eh kung mahal mo ang Diyos, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kasi may mga nagsasabi, mahirap daw makasunod sa utos ng Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, walang mahirap. Amen? Di ba? Parang sa isang minamahal. Kapag meron akong minamahal, lahat gagawin mo para sa Kanya. Di ba, mga kapatid? Amen. Eh, ganyan po sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, gagawin mo natin kung ano ang utos niya. Ano utos siya? Sambahin natin siya. Paglingkuran natin siya. Eh, masalamatan natin siya. Ang dami natin dapat pinagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya paglilingkod natin sa Diyos. Kaya tulad ng ganito, paglilingkod natin ito sa Diyos. Eh, may mga ginagawa ko tayo, iniiwanan mo natin ito. Amen? Amen. Para ano, maglingkod sa Diyos. Para lumabas sa Diyos. Amen, mga kapatid. Amen. Kahit puyat tayo, diba, may mga puyat po sa atin. Pero babangon tayo. Babangon, para maglingkod sa Diyos, para sumambas sa Diyos. Amen. Kaya kasi ito yung sinasabi ng Diyos eh. Sabayin natin siya. Kailan kadalasan sinasamba natin ng Diyos sa ganitong araw ng linggo. Kasi ang utos ng Diyos, sabi niya, ipangingin niyo ang araw ng pamamahinga. Ano yung araw ng pamamahinga? Ito yung araw ng linggo. Amen, mga kapatid. Amen. Ipangingin. Ilalagamin niyo ang araw ng pamamahinga. Kasi sa araw ng pamamahinga, dito natin sinasamba ang Diyos. Dito natin pinaglilingkuran ng Diyos. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos. Ito yung unang nilalaman ng utusan. Ibigin natin ang Panginoon ng Diyos ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip. Tapos yung pangalawa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba? Mga kapatid? Amen. Okay, hindi lang yung pag-ibig natin sa Diyos. Dapat nandun din yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen. Ano yung pag-ibig natin sa ating kapwa? No? Kung mahal po natin ang sarili natin, okay, ganun din po dapat ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kung masakit sa atin, diba, huwag mo natin gagawin. Amen, mga kapatid. Amen. Huwag natin gagawin sa ating kapwa. Diba ito yung pangalawa? Pangalawa, una pag-ibig sa Diyos, tapos pangalawa pag-ibig sa ating kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan na ating dalawang bagay, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga doon, nandun yung huwag kang mangangalunya. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Diba mga kapatid? Kaya nakakalangkot kayo sa panahon natin ngayon. Diba nagkakagulo sa awan. Babasahin mo, titingnan po natin sa Facebook. No? Sa YouTube, makikita nyo yung mga nangyayari sa ating mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Sa Indonesia, di ba? Nakita nyo? Nag-welcome yung mga tao. Kasi nga, corruption. Pag nanakaw. Diba? Anong pa yung nakiwit? Anong pa ngayon? Problema sa ating bansa. Diba? Corruption.
Anong corruption yun? Marami kayong nagagawa, marami kayong na isasama sa mga ghost flood control project. Diba? Ilang buwan na kasi nga, ano nangyari, kaya nakita yung ghost project dahil binaha ang Pilipinas, ang Manila. Samantalang may pondo para sa flood control. Kaya nung nangyayari, di ba? May mga senador na nadadawi. Pati may speaker, kasama niya. Pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay isang kautusan na labag sa Diyos. Pinagkalungkot, meron pa isa na senador. Nadamit din sa ghost project. Ay, isa nasisira ang pangalan ng Panginoon. Kasi senador siya, nakilala na nangangarang pastor siya. Pero kasama siya sa mga ghost project. Hindi mo pwede natin yung hindi sa'yo. Amen. Hindi pwede mo ulit yung hindi sa'yo. Kapag kinuha mo yung pag-aaral ng iba, ito ay isang pag-nanahaw. Amen. Okay. Amen. Kaya tayo mga mananampalataya, alam mo natin itong mga ganitong bagay. Pag-ibig natin, hindi ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi pag-ibig natin sa ating kapwa. Imbis na para sa mga tao. Di ba? Imbis ang makikinabang dito para sa mga mamamayan. Kapakinabangan ng mga tao. Pero ang nangyayari, kapakinabangan ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Doon pa man, problema ang corruption. Hanggang ngayon, kamantalang iniutos ng Diyos na huwag magnanakaw. Kaya sabi niya, be doers of the word, not hearers only. Alam na natin yung mga ganitong bagay, tayong mga mananampalataya. Tayong mga Kristiyano. Iniiwasan na lang natin. Nung tayo, di ba mananampalataya, ganito na yung ginagawa natin. Ganito yung buhay natin. Pero ngayong Kristiyano na tayo mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, iniiwan na natin ito. Sinisikap na natin huwag gawin. Kasi hindi mo natin sa mga salita ng Diyos. Amen. Amen. Ay kung gusto natin magpalain ng Diyos, lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, sisikap po natin may sa gawa. Sikapin po natin may sa pamuhay. Amen. 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 Anong sinasabi rin sa awit? Psalms chapter 1, verse 2 and 3. Basahin po natin. Papalad po yung mga nagsasagawa. Sinasapamuhay yung salita ng Diyos. Okay. Awit. Okay, pakinggan natin. Ang sinasabi ng awit. Chapter 1. Sabi niya, nagagalak ang isang Kristiyano, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Okay, tayo mga mananampalataya. Okay, pag narinig natin ang salita ng Diyos, pag nababasa natin ang salita ng Diyos, di ba, nandun yung kagalakan. Amen. Yung saya. Amen, mga kapatid. Amen. Gaya ng sinasabi dito, ng sulat ni Aling David, mismo siya, ito yung ginagawa niya. Okay, nandun yung kagalakan sa kanyang pagsasaliktik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh
laging binubulay sa gabi at araw. Kaya malagi po yung ating pagbubulay-bulay, lalo ng mga narinig natin. Narinig natin sa kanto, narinig natin sa radyo, sa Facebook. Nababasa natin, okay, nagbubulay-bulayan natin. Yung mga utos ng Diyos, inisika po natin sundin. Sabi niya, ang isang tao na nagtataliksik ng banal na aral ng Diyos at binubulay gabi at araw, sabi niya, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Ay may inaalin tulad ang isang Kristiyano na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos gabi at araw ay katulad ng isang punong kahoy na nakatalim sa tabi ng batisan. Nakita na ba kayo ng puno na nakatalim sa tabi ng ilog? Ano makikita niyo sa isang puno na yun? Sariwa. Na nakatabi sa isang iba dito sa ating ilog ba yan? Hindi yan, no? Yan, drop. Irrigation. Sariwa ang dahon. Meron pa, anong Pabunga. kay yung puno na nakatalim doon, basta sa tabi ng tubig, ano makikita ko natin doon? Malago, mabunga, kung panahon ng pagbubunga. Kaya ganun din daw po ang isang Kristiyano na nagbubulay-bulay, nakikinig at sinasapamuha yung salita ng Diyos. Laalago, amen. Sa pagkakilala, ano yun? Sa Diyos, amen. Lalago siya spiritually. Kasi nalalaman niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, sariwa ang dawat, laging namumunga sa kapanahunan. Ito makita natin sa isang puno na katanim sa tabi ng batisan, sa tabi ng ilog, sa tabi ng sapa. Amen. Sariwa ang dawat, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang kanyang gawin ay nakatiyak na magtatagumpay. Amen? Anuman daw ang kanyang gagawin, tiyak na magtatagumpay. Kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay, at isinasagawa ito. Amen? Amen. Kaya sa akong malaman na palakpak, no? Muli ka, sabi niya, ang ng kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Nandun po yung blessing ng Panginoon sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ito. Kaya po, title ng mensahe ng Panginoon, ang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Pagpapalain, gusto natin pagpalain ng Diyos. Okay. Amen. Hindi po, isapin po natin na masunod ang anumang iutos niya sa atin. Sa Awit chapter 1 verse 3, at anumang kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Okay, yung taglubay ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Mga kapatid, kapag ina-apply po natin yung ating mga naririnig, Amen. kahit mahirap, gagawin natin. Kahit mahirap sundin, gagawin natin. Bakit? Dahil mga natin ng Diyos. Amen. Amen. Kasi yung unang utos sa atin, ibigin natin ng Panginoon Diyos ng buong puso. Kaya pag inibig natin ng Diyos, anong sabi doon? Exodus chapter 20, verse 6. Ang lahat ng nagmamahal sa akin, ang lahat ng uibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang mga kaapu-apuan. Hindi lang ikaw ang magpapalain ng Diyos, kundi pati yung magiging pamilya mo. Amen?
yung mga anak mo, yung mga apo mo, kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Amen. 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 Okay, ulit isang alaman sa pala. Sana po, maiwan natin, maisakatuparan natin ito. Lahat ng mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, lahat ng mga salita ng Diyos na ating nababasa, no, sikapin po natin na maisakatuparan. Okay, para makamit po natin, para maranasan po natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. 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 Kasi tayo ay ulan namin. Salamat sa Panginoon. Salamat po muli namin, Panginoon, sa mga salita po ninyo na aming napakinggan. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap napakinggan ng mga salita na siya na bibigay sa amin ng mga pagpapaalang espiritual, Panginoon, sa buhay namin. Dahil napakalaga nga po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay aming dapat napapakinggan. Hindi lang napapakinggan, hindi sinasagawa ito, Panginoon. Kasi para maranasan po namin ang iyong pagpapala. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito na aming napakinggan. Huwag kami may kakatuparan po namin, may sagawa po namin. Kaya salamat po, Panginoon. Ito po ang bilangin sa pangalalaman ng aming Panginoon. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. God bless you.